Sinimula ng Manila Bay Rehabilitation taong 2019 at ito po mga kaibigan ay utos ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo po mga kaibigan, ngayong araw po na ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano na nga ba ang mukha, gaano na nga ba kaganda ang Manila Bay. Alam niyo po, marami po sa mga kababayan po natin ang patuloy na nagpapasalamat sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batid naman po nating lahat mga kaibigan na way back 2014 nung una ako napunta dito, napakarumi po ng Manila Bay. Pero ngayon, ito na po ang ating makikita. Marami po dito mga kaibigan ang mga Dragon boat at hindi po ito mangyayari kung hindi dahil kay former President Rodrigo Duterte. Makita po natin talagang araw-araw marami po sa mga kababayan po natin ang pumapasyal, marami po sa mga kababayan po natin ang tumatambay dito po sa part ng Manila Bay. Hindi mo na kailangang pumunta sa Boracay, hindi mo na kailangan pang pumunta kung saang lugar para lamang makakita ng isang magandang lugar dito po sa Pilipinas, sapagkat dito sa Manila Bay makikita na po natin ang napakaganda. Animoy tayo po ay wala dito sa Manila Bay kasi batid naman po natin mga kaibigan, no, ang Manila Bay halos nasa 3 dekadang pinabayaan, no? Pagkatapos po na namuno ni dating Pangulong Marcos Sr., hindi po si Junior ha, kasi weak leader si Junior, kaya hindi po si Junior, si Senior Marcos. Okay, after niya pong mamuno at 3 dekada na naging Pangulo si former President Rodrigo Duterte dito po sa ating bansang Pilipinas, ito na po ang ating makikita. Napakaganda, grabe. Para nga sabi ko nga, para ako naglalakad hindi sa Manila Bay. Diba? Oh, ito na po mga kaibigan. Ganito na po kaganda. Makikita po natin ang dating kulay itim, kulay burak, amoy kanal, kulay kanal na Manila Bay. Dagat ng basura. Pero ngayon, ganyan po kalinis ang tubig dito sa Manila Bay. Okay? So, alam nyo, sa totoo lang, marami sa ngayon ang bumabati ko sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero in reality, no, ito pong katotohanan mga kaibigan, kung hindi naging Pangulo si former President Rodrigo Duterte until now, talagang burak pa rin, dagat pa rin ng basura itong Manila Bay. Minsan nanggigigil ako kasi maraming bumabatikos ngayon na mga dati namang pumore kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung kanyang termino. Pero ngayon, dahil nga nadadalahan lang naman ng administrasyong ito, kailangan lang nilang sumabay for the sake of money. Kaya po mga kaibigan, sila po ay bumabatikos ngayon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Kaya po ito, isa sa mga itinapik ko ngayong araw ho na ito, itong video dito sa Manila Bay, para isupalpal sa mga kababayan po natin ngayon na bumabati ko sa former President Rodrigo Duterte. Mantakin nyo mga kababayan, ilang dekada ha, 3 dekada once again, ang Pangulong Duterte lang ang nagbigay ng magandang view dito po sa part ng Maynila. Isipin nyo yun, di ba? Taga Davao pa ang nag-prioritize na ipalinis ang Manila Bay, di ba? Wow! Eto po mga kaibigan, naglakad-lakad kami dito para ipakita po sa inyo itong buong ganda ho nitong Manila Bay. O, di ba? Para tayong para tayong namamasyal sa isang high class na lugar. Oh, ano kayo ngayon? Kaya marami pong nagsasabi na medyo malaki ang ginastos umano dito sa Manila Bay. Sabi ng mga kritiko ng Administrasyong Duterte, sayang mayan ng pera, waste money yan, ilang milyon ang ginastos dyan. Alam niyo po mga kaibigan, it's my own opinion, that's normal na ganyan po kalaki. Milyon po ang ginastos dito sa Manila Bay, sapagkat kung hindi naman pinabayaan sana ang Manila Bay, ay hindi po aabot sa ganyang kalaki ang gagastusin dito sa Manila Bay. Kaso nga lang, amanin mo yung 3 dekada, normal ho yun sa pagpapalinis pa lamang, sa pagtanggal pa lamang ng mga burak, basura, na bulok na amoy naging kanal itong Manila Bay, ay normal po na ganun talaga kalaki ang gagastusin dito sa Manila Bay. O, diba? Kaya itang isang supalpal ito sa mga bumabati ko sa kasalukuyang admin.
Oh, ano po ang inyong masasabi mga kaibigan? Don't forget na i-subscribe ang ating YouTube channel. Eto ngayong araw ho nito ay kasama natin mga kaibigan ang ating pong mga Coast Guard kung saan halos every isang linggo nandito sila upang maglinis sa part po na ito ng Manila Bay. Ayan po, ngayong araw hita na ito mga kaibigan, naka-schedule po sila upang dito ngayon maglinis upang mapanatili ang kagandahan po nitong Manila Bay. Oho, ayan po ang ating mga Coast Guard. Oh. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sa inyong isa ko sa naging part upang maging patuloy ma-maintain ang kalinisan dito sa Manila Bay. Oh, ayan. And dito naman mga kaibigan, patuloy po na nag-i-enjoy etong mga nagda-dragon boat. Alam nyo, kung hindi naging malinis ang Manila Bay, abay wala naman kayong makikitang ganyan. Kasi dati naman kasi talaga, wala namang nagaganyan dito sa Manila Bay dahil napakabahot, sino ba naman ang magda-dragon boat ho dito? Kung katulad dati ang amoy at baho nitong Manila Bay, abay nakakatakot yun. Diba? Ngayon kahit kayo ho'y maligo ho dyan, talagang ano yan, napakalinis. At this time kaso, hindi pa naman pinapayagan ng maligo po. O kaya mga kaibigan, hinahawak-hawakan ko pa yung buhangin kasi hindi na ako nandidiri. Kasi syempre, napakalinis. Diba? Kahit nga siguro uminom kayo ng tubig dito Hindi kayo mandidiri kasi linis talaga Okay, ganyan po ang nagawa po ng dating Administrasyong Duterte. Bukod pa doon mga kaibigan, yung mga build ng Duterte administration from LRT1 from Baclaran to Cavite. Gaya nga po ng sinabi po natin nung panahon po ng Duterte administration, yung mga vlogger nun hindi naman nakapokus sa pamumulitika, bagkus nakapokus sa mga project ng Duterte administration. But at this time, yung mga vlogger ngayon nakapokus sa pamumulitika because yun naman talaga ang ginagawa ng admin na to. And until now ho, wala pang napapatunayan ng administrasyong Bongbong Marcos. Kaya umihintay pa tayo kung ano talaga ang kanyang pakay, ano talaga yung kanyang hangarin sa bansang ito. Okay? So ngayong parating na po ang 2025 National Senador election mga kaibigan. Pumili po tayo ng nararapat. Okay? Kaya ako, pagka tumakbo si former President Rodrigo Duterte bilang senador ng Pilipinas, 101% po ibuboto ko po yan. Kayo mga kaibigan, papayag ba kayo na muling tumakbo bilang senador ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mari po i-comment nyo sa baba ang inyong komento at ito po ang mukha ngayon ng Manila Bay na kung saan kung hindi naging Pangulo ang former President Rodrigo Duterte ay hindi magiging ganito ang Manila Bay. Kaya naman milyon-milyon sa mga kababayan po natin ay nagpapasalamat until now sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanya hindi magiging ganito ang Manila Bay. Maraming salamat and magandang araw.